Maraming salamat po sa pribilehiyong ito, aking mga kasama dito sa konseyo upang pag-usapan ang aking proposisyon. Ang tawag ko po dito ay the Transparency Ordinance. Napakasarap pakinggan po, ano po. Marami po itong masusolve dito sa ating bayan. Dahil po, bilang Vice Mayor at alam ko rin po bilang mga konsehal, maraming mga tao na lumalapit sa inyo. Kanino pa nga lang, kaninang umaga, meron akong na-receive, may nagre-reklamo, mabaho daw yung piggery. Hindi natin alam kung paano aksyonan. Hindi po ba? Dahil hindi sapat ang impormasyon dito sa ating bayan. Marami din lumalapit sa akin yung mga senior citizen. Ano po ba, Atty. Harold Respicio, mga benefits ng senior citizen sa ating bayan? Kung minsan sinasabi nila, Atty. Harold Respicio, bakit wala ako sa listahan ng senior citizen? Ako po mismo, hindi ko rin masagot yun eh. Meron din po nagsasabi, Atty. Harold, meron pong nagawa dapat na bakod dito sa likod ng aming paaralan. Sa pagkakaalam ko po ay part yan ng project ng ating bayan. Pero hindi niya rin po masagot kung bakit hindi nagawa iyon. Marami din pong lumalapit sa akin na nagsasabi, Atty. Harold Respicio, bakit ang mahal ng aking binabayaran sa pamilyar? Bakit ang mahal ng aking binabayaran sa business tax? Paano po ba makapag-avail ng benefisyong ito? Atty. Harold Respicio, bakit po hindi ako kasama sa mga listahan ng beneficiary ng mga ganitong programa ng ating bayan? Kung papakinggan po natin itong mga tanong na ito, ang hirap pong sagutin, ano po. Pero po, ang sagot lamang dyan ay dapat may transparency sa pagpapatakbo ng ating gobyerno. Ang ibig sabihin ko po nito ay dapat merong continuous and honest and responsive communication between sa ating executive department at sa ating mga citizens dito sa ating bayan. Halimbawa, kapag ang isang senior citizen ay lumapit sa inyong opisina at sabihin, Atty. Harold Respicio, ano po ba ang mga project para sa mga senior citizen? Ang makakasagot po niyan ay yung head ng kaukulang department dito sa ating bayan, hindi po ba? Ganon din po sa mga nangangailangan ng scholarship. Atty. Harold Respicio, kailangan po ng scholarship. Ano po ba yung mga benepisyo na available para sa mga estudyante? Dapat po masasagot ng head ng department dito sa ating bayan. Ganon din po kapag, Harold, ano nang nangyari dito sa proyekto na ito? Bakit hindi natapos? Dapat po masagot ang mga iyan. Ang nangyayari po ngayon, dahil hindi po responsive ang pagsagot ng mga tanong na iyan, sa atin po sila lumalapit. Members ng Congress, ay members ng Council, at sa Vice Mayor. Pero ang dapat pong lapitan yan ay yung mga head ng department, ng Executive Department. Dito po, under the office ng ating Mayor at mga head ng MSWD at iba't ibang departamento ng ating bayan. Ang nangyayari po ay wala tayong malinaw na patakaran paano sumagot. Ang masama pong nangyayari kasi, usual po ito sa ating gobyerno, kung ayaw nating pansinin ng isang tao, tinatamad tayo, ang tawag dyan sa English is stonewall. Huwag mo na lang pansinin. Wala naman siyang magagawa eh. Bahala siyang magreklamo. Hindi niya naman alam kung saan siya magsusumbong. Hindi malinaw ang paraan sa kanya para matapos niya yung kanyang concern, makakuha siya ng tamang sagot sa kanyang concern o maidulog yung kanyang problema. Hindi po nangyayari yung ganong solusyon dahil hindi po maliwanag ang komunikasyon between sa ating mga heads ng department at mga mamamayan sa ating bayan. Kaya ito pong Transparency Act na aking ipinopropose ay kapag ang isang mamamayan sa ating bayan na interesado sa isang benepisyo o may reklamo sa isang bayan o may reklamo sa isang bagay o gusto niya lamang maliwanagan about sa posisyon sa ating bayan, meron dapat makakasagot dito sa ating bayan ng agad-agad at malinaw. Ang gawain po yan ay pwedeng gawain ng automatic under an executive department. Kapag hindi po ginawa ng executive department yung polisiya na yan na malinaw about transparency at about responsive na pagsagot about sa concern ng ating kababayan, nagde-devolve po sa ating council para mag-layout ng standards and protocols about sa pagsagot ng mga ganyang concern
para po wala nang magawa yung ating executive department kundi sundin yung ordinansa na iyon para meron tayong basehan para panagutin yung mga hindi sumasagot ng agad-agad. Halimbawa po, kapag ikaw ay senior citizen at sinasabi mo, Harold, senior citizen po ako, gusto ko pong malaman yung mga programa ng senior citizen. Ang dapat mo pong gawin ay sumulat. Halimbawa, sa MSWD. Kapag sumulat ka sa MSWD, dapat sumagot yung MSWD, yung head ng department, ng agad-agad kung ano yung programa na available para sa mga senior citizen. At ganoon din po yung mga nangangailangan ng scholarship o kahit namang sino mang mamamayan dito sa ating bayan na nangangailangan ng kaliwanagan tungkol sa mga palisiya o programa na tinatake ng ating bayan. At kapag hindi po nila ginawa yun, dapat po silang mapanagot. Yun po ang purpose ng ating ordinansa. I-layout po natin yung within reasonable period within which na dapat sumagot ka sa mga ganitong query ng ating mga kababayan. At sa inyong pagsagot, dapat po malinaw at specific kung ano yung basis ng batas. Halimbawa, kapag nagtanong, Attorney Harold Respicio, bakit hindi po ako kasama sa mga beneficiaries ng senior citizen? Sige po, sumulat po kayo at sulatan niyo po yung head of department. At yung head of department dapat within a reasonable time magbigay siya ng dahilan kung bakit hindi siya kasama. Or magbigay siya ng maliwanag na requirements. Magbigay siya ng reasonable explanation kung bakit hindi siya kasama. Bakit po mahalaga itong mga explanation na ito? Para po may pinanghahawakan ang mga mamamayan natin dito sa ating bayan na kapag hindi sila satisfied doon sa explanation, kaya nilang i-elevate sa tamang body ng ating gobyerno. Pwedeng sa korte, pwedeng sa Civil Service Commission, pwede sa Sangguniang Panlalawigan kapag ang nagkukulang ay ang miyembro ng ating munisipyo, pwede rin sa Ombudsman. Para po merong maliwanag na ebidensya na kapag ikaw ay tinanggihan ng benepisyo, na kung sa tingin mo naman ay karapat dapat yung benepisyo, mapapanagot po natin ng agad-agad yung taong nagkulang. Marami po ang masusolusyonan itong bagay na ito. Lahat po actually ng reklamo ay masusolusyonan ito. Halimbawa, yung mga nagrereklamo tungkol sa napakamahal ng amilyar, napakamahal ng zoning value. Unfair naman po para sa akin, para sabihin na sasabihin ko agad, mali ka agad, mahal ka agad, bakit mahal? Hindi po yun yung tamang proseso. Sumulat po muna kayo doon sa tamang opisina at bigyan niyo po ng pagkakataon yung opisina na yun na magpaliwanag. Ipapaliwanag niya po, ganito yung amount ng amilyar dahil ito po yung ordinansa, ito yung table. Ipakita niya po. Kapag ganun po, meron tayong malinaw na sagot. Kapag hindi po malinaw yung sagot at ayaw kayong sagutin, under sa ating ordinansa, mapapanagot siya dahil hindi niya sinunod yung period within which to answer. In-stonewall niya kayo. O kaya kapag nagsinungaling siya doon sa explanation, hindi niya maiiwasan yung kanyang pananagutan. Ganon din po kapag tinatanong ninyo, Harold, or Sir, ang tanong ko po ay bakit hindi ako kasama sa beneficiaries dito sa programa na ito? Kailangan niya ipaliwanag dahil wala kang requirement na ganito. Or kaya kapag nagsinungaling siya at hindi tama yung kanyang explanation, mapapanagot po natin kaagad yung tao na yun. At ganoon din po dapat yung ating mga head ng department sa mga programa ng ating bayan na limitado yung supply ng benefits. Halimbawa po, kung ang bigay po ng budget ng lalawigan o ng ating bayan o ng ating national para sa isang programa ay limited lamang sa ilang tao dahil hindi naman unlimited ang ating resources. Dapat malinaw po ang kanilang standard sa pagpili ng tao. Reasonable po dapat. Maliwanag po yan at kasama po dapat yan sa kanilang paliwanag. Hindi po dapat malinaw na merong discrimination. Malinaw po dapat yung kanilang pagpili at manifestly doon sa kanilang explanation ay dapat fair po yung standards. Kapag meron po tayong responsive na sagot mula sa ating executive department heads at agad-agad silang sumasagot, madali po natin silang mapapanagot. Kapag tama po yung explanation, mas mabuti po ang ating bayan dahil may iwasan natin ang chismis. Ang nangyayari po ngayon kasi dito sa ating bayan,
may lalapit na reklamo, sasabihin nila, hindi ko po alam ba't hindi ako kasama dito sa listahan ng benefits. Tinanggal ako ni Kapitan dahil kaaway niya ako eh. Tinanggal ako nitong head ng department na ito dahil hindi niya ako feel eh. Kinakampihan nila yung mga kamag-anak at mga kaibigan. Hindi po maganda yun dahil nangyayari po, chismisan na lang sa ating bayan. Hindi po productive yun. Nakakasakit po tayo ng tao. Hindi po maganda yun. At ang nangyayari po, tulak-kila lang po tayo sa chismis sa paggawa ng polisiya. Hindi po tama yun. Ang mas maganda po, kapag nagkakandak tayo ng business sa ating bayan, agad-agad po dapat ang sagot. Transparent po dapat ang sagot, maliwanag, klaro, at base sa batas. Para kapag hindi mo ginawa iyon, mapapanagot yung taong gumawa na iyon. Okay po ba yung proposition na yan? Marami po masasagot yung proposition na yan. As a matter of fact, lahat po ng reklamo ninyo ay masasagot kapag pumasa yung ating foundational policy sa ating bayan na the Transparency Ordinance. Kahit na anong reklamo ninyo, masasagot po yan in writing. Kaya po, ang aking proposisyon sa aking ordinansa ay every concern na meron tayo sa ating bayan, basta i-demonstrate mo lang na nasa position ka na magtanong ng ganong concern, dapat may refer ka sa tamang department sa ating bayan. At yung tamang department na yun, within reasonable time, mag-set tayo ng definite time doon sa ating ordinansa, dapat masagot niya iyon. At kapag sumagot siya, dapat specific at base sa batas at malinaw at mukhang fair. At pwede mong gamitin na basehan iyon para kung sa tingin mo ay mali yung kanyang ginawa, makakasuhan mo siya sa Civil Service Commission, makakasuhan mo siya, mapapanagot mo siya sa Ombudsman or sa ating lalawigan. Okay po ba? Kaya po, yung mga bagay-bagay na yan, katulad ng piggery na nangangamoy, ayun, ang pwede ninyong tanungin ay yung kung sino man ang nagbigay ng permit na department dito sa ating bayan. Kompleto po ba ang kanyang permit? Kung kompleto naman po, nasagot po ang tanong ninyo. Kapag hindi kompleto, yun, mapanagot natin yung nagkukulang sa ating bayan. Ang under sa jurisdiction po ng ordinance na ito, dahil konseho lang tayo, ay yung mga heads ng department. Hindi po yung ating mayor, dahil nirespeto natin siya, dahil kapantay lang natin siya sa ating council. Pero yung responsibilidad po na maging transparent sa ating mga kababayan ay yung mga heads ng department. Kung kailangan po ng listahan, ipakita po ninyo. Kung kailangan po ng explanation, ipakita po ninyo. Ganon din po sa ating mga barangay, dahil yung mga barangay captain, kung minsan, kailangan sila rin yung nagpo-provide ng listahan, sila rin yung nagbibigay ng permit or certification, nagde-devolve din sa kanila yung responsibilidad na yun. Kaya mainly, yung mga taong under jurisdiction ng ordinansa na ito na pwede natin mapanagot ay yung heads ng department at kanilang mga representatives at yung mga barangay captain or yung mga taong umuupo sa kanilang pwesto. Maganda po ito dahil po magiging madali na po ang ating trabaho. Hindi natin kailangang sumakay sa chismis. Kung sinasabi nila meron silang sariling explanation kung bakit sila natanggihan ng benepisyo, wala na pong masyadong bad vibes dito sa ating bayan dahil wala na pong malinaw po ang explanation sa ating lahat. At ganoon din po tayo mga konsehal at mga miyembro ng ating council at ganoon din po ang miyembro ng ating executive department. Hindi na rin po sila mahihirapang magpaliwanag dahil documented na po lahat. Yun po ang proposition ko dito sa measure na ito. I look forward po sa isang hearing para maimbitahan yung mga heads ng department ng ating munisipyo, yung kinatawan ng mga kapitan dito sa ating bayan, sa mga bagay-bagay kung saan sila ay nag-a-approve, nagdi-disapprove or gumagawa ng listahan, maliwanagan po kung ano ba talaga yung mga requirements at sila rin mismo ang magpapaliwanag sa atin ano ba yung reasonable time within which to respond sa mga itong concerns at ano dapat yung level of detail na required kapag ikaw ay nag-request ng information at ano dapat yung level of detail na required kapag ikaw ay nag-submit ng information. Yan po ang unang step para gumawa tayo ng maayos na pamamalakad dito sa ating bayan. Dahil po kapag walang transparency muna at wala munang documentation ng lahat ng transaksyon ng ating bayan, kapag tinanong, wala po tayong basehan para makuha itong mga
mga impormasyon na ito. At nangyayari lang sa atin ay nagchichismisan lang tayo at wala po tayong mararating. Yan po ang proposition ko dito sa The Transparency Ordinance ng ating bayan, and I look forward para sa ating bayan na magkaroon tayo ng responsive na bayan na tumutugon agad sa mga katanungan at concern ng ating mga kababayan at nagbibigay ng malinaw na explanation sa lahat para po iwas chismis lahat at para po fair lahat ang pagbigay ng benepisyo at pag-explain ng implementasyon ng lahat ng ating proyekto. Napakaganda po ang sinabi ni Honorable Apostol dahil napaka-encouraging. Ngayon pa nga lang po, nakikita na natin na ang kalahati ng proposition na to ay nagawa na actually po. Pero obviously, yung kung anumang measures or protocols na meron tayo sa ating bayan ngayon, obviously they don't work. Kasi po, marami pa rin nagre-reklamo. Hindi nila naiintindihan. Napakaganda po ang explanation ni Honorable Apostol na meron palang paraan para maintindihan mo. Pag-aralan mo lang yung batas, meron tayong Citizens Charter, may deadline, pwede mo silang panagutin doon. Pero meron pa rin po akong nakikita na oportunidad para mas maganda yung pagpapaintindi natin sa taong bayan. Halimbawa po, kapag ikaw ay senior citizen at lumapit ka at nagtanong at sinabi, nandyan sa Citizens Charter, ito yung requirements, wala ka dyan sa requirements na yan. Mas maganda po kapag ang sagot ay specific doon sa tao na nagtanong. At yung sagot ay nandun mismo yung explanation. Halimbawa, Attorney Harold, senior citizen ako, ano po yung programa na nasa atin at bakit po ako wala sa listahan? Ang pwede po nating sabihin ngayon ay, senior citizen, meron tayong charter. Basahin mo dun kung ano yung required. Merong deadline dun. Kung sa tingin mo wala ka dun, ireklamo mo ako. Hindi po ba? Mas maganda po kapag yung sagot doon ay nakasulat. Dear Senior Citizen Harold, naiintindihan ko po na gusto ninyong malaman yung mga programa dito sa ating bayan na papunta sa mga senior citizen. Ito po ang programa natin. Ito po, specific, sabi ng batas. Ito po yung mga requirements na specific ayon sa batas. Ito po yung listahan ng mga tao na kasama dyan sa programa na yan sang-ayon sa batas. Naniniwala po ako na hindi ka kasama dyan sa listahan na yan or hindi nararapat na isama ka dyan sa listahan na yan dahil dapat may specific na explanation. Para po yung tao na naghingi ng tulong sa inyo ay meron siyang pinangahawakan. Kung siya po ay satisfied doon sa explanation, wala pong problema. Maganda po yun. Paano po kapag hindi siya satisfied sa explanation? Sabihin po na, indigent naman po talaga ako, sir. Hindi po maganda yung explanation, hindi po tama yung certification ng barangay captain. Mali po yung assessment ninyo sa aking circumstances. Kapag wala po yung sulat na iyon, hindi niya na maitutulog sa kahit na anong body yung concern na iyon. Mas maganda po na merong specific na sagot at may specific na kalinawan sa kanyang concern para pwede niya po iyong magamit. Para kapag siya ay totoong naniniwala na mali ang ginawa ng isang public officer dito sa ating bayan patungkol sa pagbigay ng benepisyo sa kanya o pagtanggi ng benepisyo na dapat sa kanya, meron po siyang malinaw na pinanghahawakan para mapanagot yung tao na yun. Ang ating pong measure ay para mapanagot po yung mga tao specifically kapag meron silang explicit na ginawa na hindi sang-ayon sa charter, sa ating batas, at sa ating mga regulasyon. Ang problema po kasi ngayon, kapag sinabi lang natin na ipo-point out lang natin, dito mo tignan sa batas, dito mo tignan sa process, kung wala ka dito, wala ka dyan. Hindi po sapat iyon from a procedural perspective para mag-build ng case na to hold you accountable. Mas better po kapag merong specific letter response na directed sa iyo para meron siyang pinangahawakan para ikaw ay mapanagot. Ganon din po sa mga rates ng ating amilyar, rates ng ating business taxes. Halimbawa, sabi ng iba, ang mahal-mahal naman ang sinisingil nyo sa akin, 10,000 pesos, 5,000, ganito na ang paninda ko. Kailangan niya pong dumulog doon sa opisina na nararapat. At kailangan specifically ipaliwanag sa kanya kung ano yung basis na batas. Para po kapag sa tingin niya ay hindi tama yung explanation, i-hold niya accountable kung sino man yung nag-explain na yun.
Maraming salamat po, sir. Honorable Domingo Bawa, sa inyong comment kanina tungkol sa inyong agarang aksyon patungkol sa biggery na reklamo sa isang barangay dito sa ating bayan. Yun po ay hina-highlight niya mismo yung relevance at kahalagaan na ipasa yung ating transparency ordinance. Dahil po sa pagpapaliwanag ni Honorable Bawa kanina, marami na siyang nakausap na partido, yung opisyalis ng barangay sa kanilang gagawin at naghihintay na lamang siya ng impormasyon mula sa kanila para siya ay makagawa ng konkretong hakbang. Kapag naipapos po natin ang ating transparency ordinance, magkakaroon po ng deadline yung mga nakausap ni Honorable Bawa na mga partido at public official na magbigay ng explanation. At dapat po yung explanation nila ay specific para po agaran na ma-actionan ni Honorable Bawa yung concern na ito at agaran nating mabigyan ng aksyon yung reklamo ng ating mga kababayan. Gusto ko lang pong i-highlight yung kakulangan ng ating procedure ngayon kapag wala itong transparency ordinance na ito. Halimbawa po, may reklamo at marami ka nang nakausap na partido. Kung minsan po nangangako sila sa inyo ng report o resolution o hakbang, hindi naman po nila ginagawa. Kaya hindi rin natin magawa ang ating trabaho. Kaya po kapag meron yung ating transparency ordinance, mapapanagot po natin sila kapag tayo ay ini-stonewall or tinatanggalan nila ang ating concern at nadedelay tuloy ang ating trabaho. Ito pong transparency ordinance ay mapapabilis po ang lahat ng transaksyon ng ating gobyerno dito sa ating bayan at mapapabilis po ang pagresolba ng lahat ng concern ng ating mga kababayan. Maraming salamat po.